By the way, this is not a sponsored video. So, i-discuss ko lang yung mga personal experience using Radiant Photo. Around 6 months ko na yata ito ginagamit. So, let's see. So, ayan. So, paglagay mo pa lang ng photo dito sa Radiant Photo, automatically, meron na siyang enhancement na ginagawa. Ewan ko lang pag siniro yung wala. Okay. So wala siya dito sa Radiant Photo, wala siya nung yung parang default like pag gumamit ka ng Lightroom, pag nilagay mo, wala pa siyang editing na ginagawa. So dito is meron na siyang preload na i-edit na niya. So hindi ko alam kung no off ba yun. Pero automatic meron na kasi siya. Okay, so things that I like about Radiant Photo is especially skin enhancement. So ayan. Okay, masyadong ma-yellow. Pero ditong side sa workflow, like merong auto Radiant, landscape. So minsan na-detect na niya kung ano yung mga nilagay mo. Minsan nagfe-fail. Yun lang yung nasa experience ko. So ayan, dark people, dark background. People, my group. Newborn, animal, food and drink. So nandiyan na yung mga preset. Dito tayo sa dark background kasi black naman yung background natin. And then once you click the workflow dito sa develop collection, meron na siyang pro, subtle. Click na. Ayan, finish. See. Ito kasi yung raw shot ko medyo ma-blue. And strong. Hindi maganda. Black and white, subtle. See? Soft. Okay, dito na tayo sa pro. Okay. So, sa experience ko, ayan, itong face detection. So, wala siyang kahit i-reset mo siya, hindi mo siya madi-delete. So kahit ito, i-right click ko, wala siyang delete. So minsan kasi hindi, pakita ko minsan pag nag-load ka ng picture, minsan nandyan yung face detection niya. So move mo pa siya manually papunta doon sa face detection. Importance nito kasi sa face and skin enhancement. So kailangan nandyan siya sa mukha. So minsan naman dalawa tong box and hindi mo ma-delete. Hindi mo ma-delete yung dalawang box. So itong blue box na to is hindi nag-overlap. Minsan naka-overlap. So hindi mo siya ma-adjust or hindi mo siya, yun lang yung experience ko, hindi mo siya ma-delete. So sana magkaroon ng parang patch, 'di ba, na pwede option na pwede mo siyang delete. Minsan kasi hindi naman siya yung example, may mga puno, may mga background. So parang iiwas mo pa siya dun sa background na hindi mo gustong ma-edit. Minsan kasi kunwari nasa puno tapos meron kang skin enhancement. So pati yung puno kumikinis. 'Di ba? Which is dito tayo focus sa mukha. Ayan, so makikita natin dito sa skin.
Ayan, sobrahan natin para makita niyo mga ayan. Pero parang hindi na siya natural tignan. Ayan. So titimplahin mo pa rin naman siya. Blemishes. Itong skin section is parang hindi lahat kaya niyang tanggalin. So most probably sa ibang app is tatanggalin mo pa like this one. Yung mga red spots. Magkakaroon ka pa rin ng manual. Pero ayan, malaki na improvement. See? Ayan. Sana mas ma-enhance. Pero malaking tulong na to ah. Okay. So dito section naka-professional ako. So mas madaming option. And color. Dahil sa cool. Ayan. Medyo mas ayan. See? Medyo mas malapit sa natural skin. And skin tone. Ayan. Ang isa ko pang medyo experience dito sa finishing tools is depende kasi sa tao, sa editor, pero ako kasi medyo gusto ko yung merong mid-tone. Dito kasi highlight, shadow, whites, and blacks. So wala yung mid-tone. So yan sana magkaroon ng mid-tone. Diba sa mga upcoming patch. Masyadong dark. Parang kinain na yun. Okay. Tapos, ayan. So, kung mapapansin yung raw parang patay yung kulay or malamaya. Pero ayan, once with the use of yung parang ewan kong AI embed na siya, pero yung workflow niya, ayan, so na-enhance niya na yan. See? Like, observe nyo tong hair, mas vivid, mas buhay yung color natin dyan. Actually, wala pang vibrance ko to pa lang. Pero dahil dito sa smart editing, parang mas napapadali na yung work. Ayan, pag babae, meron siyang makeup or parang blush on. Pwede mo siyang lagyan dito sa part na to. Isa pa sa experience ko dito is sana meron parang masking. Yun. Wala siyang masking. So, every edit mo dito sa editing interface, buong picture yung i-edit niya. Although ito may mga selection eye sa face sa skin, pero the rest ayan, magagalaw niya na lahat. Pwede mo lagyan ng catch light, eye enlarge na parang hindi naman nag-enlarge. Ayun. Pero huwag na natin galawin yan. Okay? So, napapadali yung trabaho talaga. Hindi naman sa pagiging tamad or ano. Pero malaking help na itong Radiant Photo 2 para mas mapabilis yung workflow mo o yung pagtapos dun sa isang
project mo or i-edit mo. So lip sharpening. Ang isa pa dito, sana sa face is merong lip, parang yung color ng lip mas ma-enhance. So yun lang. Okay naman tong lip sharpening, pero sana meron siyang parang selection na yung lip, kung gusto mo medyo mapula or ano, is pwede mong galawin, which is wala siya nun. Although, pero kasi syempre, if you're a professional photographer, portrait photographer, most likely meron ka ng hair and makeup. So during shoot pa lang corrected na yung mga ganun. Very minor lang naman to. And details, ito yung parang sharpening ng image, noise, ayan. Very familiar yung mga interface naman ito. Most likely nakagamit na kayo nito sa mga ibang editing app. Gusto ko lang emphasize dito yung pinaka-favorite ko dito yung skin enhancement. Ayan. So parang imbes na mag-manual ka ng pro retouching, ayun na, parang one click na lang. Wait lang, may ayusin lang tayo. Ayan. May ginalaw lang ako kasi ayoko narinig yung boses ko eh. Dito tayo sa next image. And okay, ito yung raw. Tanggalin na muna natin to. Ayan. May papakita pala ako. Wait lang, nandito yan. May mga screenshots tayo. Yung mga sinasabi ko na ba't nawala? Okay. Tingnan natin. Okay, pakita natin dito. And and this one. Okay, ito yung sinasabi ko na parang dalawa siya. Screenshot na to. So kahit na ipindutin mo tong reset face, ito na yung mismong lumalabas. Gets mo? So hindi mo siya sana sa patch magkaroon ng parang update na pwede mo i-delete manually yung ayaw mong lagyan ng face selection. And this one, so parang by default na-detect nyo tong background as a face. So syempre if may gagalawin ka sa face section and skin section, ito yung part na i-edit nyo. So i-move mo pa siya sa harapan nung subject. I-move mo siya manually. See? So yun lang yung mga nakita ko na sana may update. And isa pa sa nakita interface na gusto kong i-change dito, well, hindi naman ako yung gumawa nito, is itong scroll bar. Sobrang nipis. Diba? Sobrang nipis. Sana medyo tabaan nila konti. Pero okay lang. Okay, ito yung raw. Ayan, medyo may mga pimples. May mga preset na ako dito. And ayan. So mapapansin mo, yung may mga face contouring siya. Ayan, sa face, pwede mong face contouring, pwede mo i-adjust. Ayan, mapapansin mo, liliit siyang konti. Ayan. Bilisan natin. Okay. And gaya na sabi ko, hindi lahat dito sa section ng skin, smooth, mga blemishes removal. Kahit 100 ko yan, meron pa ring natitira.
which is very minor naman kasi hindi, I mean, sa editing workflow ninyo, I'm sure madami rin kayong ginagamit na app. Ako kasi ginagawa ko is Photoshop muna, linis nung mga ibang dapat linisin kagaya nito, may band-aid or pimple patch. So, yung mga red, masyadong red circles, tinatanggal ko muna sa Photoshop. And then, ang final workflow ko is itong Radiant Photo. Ayan, so yung buhok niya, parang buhay na buhay. Next, ayan, face detection. Ayan, buti na detect niya. Misa kasi hindi niya na detect. Ayan, lagay natin. Yun, o, diba? One click lang. So, itong sinali ko is preset ko na siya. See, from raw shot. And yeah, so mas buhay na buhay. Diba? So, ito yung mga recent portrait works ko sa Australia to. So, ano to, a school profile to ng mga students. Okay. Kaya ganyan itsura nila, hindi sila Pilipino. Ayan. Pero ako more on newborn photography, so more on baby pictures ang ini-edit ko. So malaking tulong para sa akin yung skin enhancement in terms of newborn photography. So, yeah. Tagalin natin yan. Screenshot lang naman yan. And ito yung before. Medyo bluish and medyo patay yung kulay. And then after applying preset and boom. Diba? Masyadong madilaw. Pwede mo nang bawasan natin yan. Ayan, 35 lang. So, face contouring and isa pa palang sana may patch is yung preset mo. Like, pag gumawa ka ng, pag nag-save ka ng preset kasi, kunwari, nandito tayo sa newborn baby and then nag-save ka ng preset, sa newborn baby section siya napupunta. Once na nag-select ka ng animals, wala na doon yung preset mong ginawa. So, sana merong dedicated na user or ewan ko lang kung meron nga nun dito. Parang wala. Sana merong dedicated na preset for user itself. Kung kumaga lahat ng preset mong ginawa is nasa iisang section or isang tab. This one kasi is, kunwari, so bagay, good thing din naman na yung ginawa mong preset is for landscape. Well, applicable siya lang siya sa landscape. Pero like, iba-iba yung gusto mong preset. Like, example lang sa sa ibang apps na pag gumawa ka ng preset, meron doon na pwede kang gumawa ng folder mo na sa'yo yun. So, lahat ng preset mong ginawa na andoon. Although, hindi siya magiging applicable like gumawa ka ng preset for landscape, syempre, hindi rin naman siya applicable sa newborn. So, para sa akin, love-hate na parang okay, pero okay din yun. Okay din naman na meron kang nandun lahat. Okay. So, yeah. Ayan. Ano pa ba yung mga parang gusto kong meron tong app na to. Actually, sobrang powerful na nitong Radiant Photo 2. Just may mga, ako, personal experience lang yun, na parang may hinahanap pa akong kagaya nyo sa midtones and yung lip color and yung eye color, although syempre medyo na yun, intense naman ng editing yun, babagoy mo na lahat. Itong scroll bar sobrang nipis, minsan hindi mo maklik, hindi mo ma-scroll, and yung
presets. Yun lang naman. But the rest, siguro, ito na yung parang everyday use ko na tong Radiant Photo eh. So, napakadali niya. Actually, sobrang dali niyang gamitin. Yun lang. So, yun lang yung mga parang observation, user experience na hopefully, sana magkaroon ng patch since, ano mo yun, license naman to. So, sana magkaroon ng patch and update about this app. So, everything, siguro 9/10 talaga tong app na to. Sobrang galing niya. Sobrang helpful. See? Okay. So, I think yun lang muna for this video nitong Radiant Photo 2. And hopefully makagawa pa ako ng ibang video na mas parang in-depth. Isa-isahin natin yung mga interface dito sa mga to. So, thank you. Yun lamang.